Walang puwang ang isang basurang katulad mo sa pamilyang ito, Sari. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal sa iyo ni Aldi at sisiguraduhin kong matatapos na ang kamaliang yon ngayong gabi. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa kabilang dako ng pintuan, napatigil si Sari. Hawak-hawak niya ang isang tray ng paboritong adobo ni Aldi, ang lutong bahay na pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanilang unang anibersaryo. Ang usok na nanggagaling sa pagkain ay tila nagdadala ng bango ng pag-ibig at pagsisikap, ngunit ang mga salitang narinig niya ay amoy lason at kamatayan. Nanginig ang mga kamay ni Sari. Ang init ng tray ay hindi na niya maramdaman dahil sa lamig na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga kalamnan. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Isabela, ang dating kasintahan ni Aldi, na nakaupo ng marangya habang humihigop ng mamahaling alak. "Huwag kang mag-alala, Tita Beatriz," sagot ni Isabela na may halong mapang-uyam na tawa. "Hindi na magtatagal ang babaeng yan. Pagkatapos ng aksidenteng nakaplano, hindi lang si Sari ang mawawala. Pati ang bastardong dinadala niya sa sinapupunan ay mababaon sa limot. Aldi will be mine again, and your family's reputation will be clean." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sari. Ang kanyang libreng kamay ay agad na dinala sa kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang marahang pintig ng buhay, ang kanilang panganay ni Aldi. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, tila isang ibong pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Ang bawat salitang binitawan ng dalawang babae ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang kaluluwa. Hindi niya sinasadyang mabitawan ang tray. Ang tunog ng porselanang nagkapira-piraso sa sahig ay bumasag sa selyo ng kanyang pagtatago. Ang masarap na ulam na simbolo ng kanyang pagmamahal ay nagkalat sa malamig na tile, marumi at wala ng silbi, gaya ng tingin sa kanya ng mga taong nasa loob ng silid. Sa takot na baka abutin siya ng galit ni Doña Beatriz, mabilis na tumakbo si Sari palabas ng mansyon. Hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay naging kuta niya habang mabilis niyang pinaandar ang kanyang lumang kotse. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang hindi na niya mapigilan. "Bakit, Aldi? Bakit hinayaan mong mangyari ito?" Bulong niya sa gitna ng hikbi. Ang kanyang paningin ay lumalabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay tila walang kinalaman sa kanyang kaligtasan sa loob ng sariling tahanan. Habang binabagtas ang madilim at madulas na kalsada patungo sa bangin, sinubukan niyang tapakan ng preno nang makita ang isang truck na mabilis na sumasalubong sa kanya. Ngunit ang pedal ay malambot, walang kapit. Tila ba sadyang pinutol ang dugtong nito sa buhay. Ang kanyang hininga ay naging gulo at mabilis. Ang takot ay hindi na para sa sarili, kundi para sa sanggol na kanyang dinadala. "Anak, kumapit ka. Huwag mo kaming iwan ng papa mo." Samantala, sa loob ng mansyon, si Aldi ay nakaupo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang diwa ay tila lulutang-lutang dahil sa gamot na lihim na inihalo sa kanyang inumin. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang kanyang puso ay tila nakakaramdam ng isang matinding kurot. Isang malamig na pakiramdam ang dumapo sa kanyang batok habang pinagmamasdan ng kanyang ina na nakangiti ng buong tamis. Isang nangiting may dalang pait. Sa gitna ng kalsada, ang kotse ni Sari ay nagsimulang umikot. Ang huling nakita niya ay ang nakakasilaw na ilaw ng truck at ang madilim na hukay ng bangin na tila naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang sakripisyo bilang isang asawang tapat ay tila mabilis na naglalaho kasabay ng pagbulusok ng kanyang sasakyan patungo sa kailaliman. Bakit ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng buhay ang siya ring magdadala sa kanya sa pintuan ng kamatayan? Magagawa pa kaya siyang sagipin
ng isang tadhana na tila sadyang nakatalikod sa kanyang pagsusumamo. Ang katahimikan sa ilalim ng bangin ay mas nakakabingi pa kaysa sa ugong ng bagyo sa itaas. Ang tanging naririnig lamang ay ang bawat patak ng ulan na tumatama sa nayuping bakal ng sasakyan, isang mabagal at malungkot na ritmo na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng buhay. Sa loob ng nagkapira-pirasong kotse, ang katawan ni Sari ay nakasandal sa pumutok na airbag, duguan at halos hindi na humihinga. Ang amoy ng gasolina ay humahalo sa malansang amoy ng sariwang dugo at sa bawat mahinang pag-ungol niya, isang panibagong agos ng hapdi ang gumuguhit sa kanyang buong katawan. Sa itaas ng matarik na kalsada, isang figura ng lalaki ang nakatayo sa gitna ng dilim. Si Mang Cardo, ang matapat na driver ni Doña Beatriz, ay nanginginig habang nakatingin sa kailaliman. Hawak niya ang kanyang cellphone, handang iulat ang tagumpay ng kanilang maitim na balak. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila tumigas sa lamig ng konsensya. Naalala niya ang mukha ni Sari, ang tanging tao sa mansyon na nagtrato sa kanya bilang kapwa-tao, ang nagbigay ng pambili ng gamot para sa kanyang may sakit na anak noong nakaraang buwan nang walang pag-aalinlangan. "Patawarin niyo ako, Ma'am Sari," bulong ni Mang Cardo sa gitna ng hangin. Hindi niya kayang hayaan na maging libingan ng isang mabuting tao ang madilim na bangin na iyon. Sa halip na tumawag sa kanyang amo, mabilis siyang bumaba sa matarik at madulas na dalisdis. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran, ngunit ang takot na mamatay ang mag-ina ay mas matimbang kaysa sa takot na mahuli siya ng Donya. Nang marating niya ang sasakyan, halos himatayin siya sa nakita. Si Sari ay tila isang lantang bulaklak na itinapon sa putikan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang tiyan, isang huling kilos ng proteksyon para sa kanyang anak. Sa isang himala, nagawa siyang mailabas ni Mang Cardo mula sa pagkakaipit. Isinakay niya ang duguang katawan ng babae sa kanyang sariling sasakyan na nakatago sa di kalayuan at mabilis na nilisan ang lugar. Isang matandang dampa sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre ang naging kanlungan nila. Doon nakatira si Lola Rosa, isang matandang manghihilot na matagal ng kaibigan ni Mang Cardo. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, dahan-dahang inihiga ang walang malay na si Sari sa isang banig. Ang bawat haplos ni Lola Rosa sa sugatang noo ni Sari ay puno ng pag-iingat. Kumuha ang matanda ng isang malinis na tela at isinausaw ito sa tubig ulan na naipon sa isang banga. Sa gitna ng mahinang dagundong ng kulog, dahan-dahang pinunasan ni Lola Rosa ang mga tuyong dugo sa mukha ng dalaga. Ang malamig na tubig at ang mainit na dampi ng kamay ng matanda ay tila isang tulay na nagdurugtong sa kaluluwa ni Sari pabalik sa mundong ito. Ito ang sandali ng tahimik na panunumpa, isang buhay na kinuha sa kamatayan upang muling itanim sa lupa ng pag-asa. Samantala, bumalik ang ulirat ni Aldi sa mansyon. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit dahil sa inuming ibinigay sa kanya. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nang mapansin niyang wala si Sari at nakita ang mga basag na pinggan sa sahig, tila may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang gumuho. Hindi alintana ang babala ng kanyang ina. Sumugod si Aldi sa gitna ng bagyo. Narating niya ang dulo ng kalsada kung saan nagtapos ang mga bakas ng gulong ng sasakyan ni Sari. Sa gilid ng matarik na bangin, sa gitna ng putik at basang damo, nakita niya ang isang pamilyar na piraso ng tela. Ito ang puting panyo na tinuthue ng kanyang asawa, ang panyong may nakaburda nilang mga inisyal. Dinampot ni Aldi ang panyo. Ang dumi at dugo rito ay tila nanunuot sa kanyang sariling balat. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan na hindi na maibukod sa kanyang mga luha. Isang mahaba at masakit na pagsigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tinig na puno ng pagsisisi, pagmamahal, at matinding pangungulila.
Sari, patawarin mo ako. Sari, ang kanyang tinig ay nagpaulit-ulit sa kailaliman ng bangin, ngunit tanging ang hagupit lamang ng hangin ang sumasagot sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naniniwala ang buong mundo na patay na ang kanyang asawa, ngunit sa ilalim ng dampa ni Lola Rosa, ang muling pagtibok ng puso ni Sari ay hudyat ng isang bagyo na mas malakas pa sa nararanasan nila ngayon. Ang bagyo ng isang inang handang lumaban para sa katotohanan. 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila nanatiling bilanggo ng nakaraan. Ang hangin sa loob ng silid ni Sari ay mabigat at amoy alikabok. Hinaluan ng nanunuyot na bango ng mga tuyong bulaklak na hindi kailanman ipinatapon ni Aldi. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ay hindi nagdadala ng liwanag, kundi mas lalo lamang nitong pinagmumukhang madilim ang bawat alaala. Sa gitna ng silid, nakaupo si Aldi sa lumang tumba-tumbang gawa sa nara, ang paboritong upuan ni Sari noong siya ay nagbubuntis pa. Ang kanyang mga mata ay malalim at may madilim na bakas ng puwet. Ang dating makisig at masiglang negosyante ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang singsing sa kasal. Iniikot-ikot ito sa kanyang daliri na tila ba doon niya kinukuha ang hininga upang mabuhay sa bawat araw. Ang metal ng singsing ay malamig, ngunit sa kanyang isip, nararamdaman pa rin niya ang init ng kamay ni Sari nang isuot niya ito rito sa harap ng dambana. 1 taon na, Sari. 1 taon na akong mag-isa sa impyernong ito. Bulong ni Aldi. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig sa katahimikan ng silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo. Sinusubukang alalahanin ang amoy ng buhok ng kanyang asawa, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pangungulila. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay tila isang babala. Pumasok si Doña Beatriz, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang kanyang palaging matigas na mukha. Kasunod si Isabela na nakadamit ng napakagara. Tila ba naghahanda para sa isang selebrasyon sa gitna ng pagluluksa ng iba? Hanggang kailan mo ba papatayin ang sarili mo sa silid na ito, Aldi? Ang boses ni Doña Beatriz ay puno ng pagkabagot sa halip na awa. Ang kumpanya ay nangangailangan ng leader. Ang pamilya natin ay pinagtatawanan na ng mga tao dahil sa pagiging mukhang bangkay mo. Hindi lumingon si Aldi, na natili ang kanyang paningin sa kawalan. Wala akong pakialam sa kumpanya, Mama. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Agad na lumapit si Isabela at hinawakan ang balikat ni Aldi. Isang haplos na nagpadama ng kilabot sa lalaki sa halip na ginhawa. Aldi, sweetheart, kailangan mong tanggapin na wala na siya. Kasalanan ni Sari ang nangyari dahil sa kawalan niya ng ingat sa pagmamaneho. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang taong wala na rito. Nandito ako. Handa akong punan ng pagkukulang niya. Ang mga salita ni Isabela ay tila laso na dahan-dahang pumapasok sa tenga ni Aldi. Sa tuwing maririnig niya ang pangalan ni Sari mula sa bibig ni Isabela, parang muling binubuksan ang kanyang mga sugat. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Malamig na tugon ni Aldi habang tinatabig ang kamay ng dalaga. Tumayo si Doña Beatriz ng tuwid. Ang kanyang awtoridad ay bumabalot sa buong silid. Sapat na ang 1 taon na drama, Aldi. Hindi na natin pwedeng hayaang masira ang reputasyon ng pamilya dahil sa isang alaala ng babaeng mahirap. Ang board of directors ay nagtatanong na, kailangan mo ng asawang kapantay ng ating katayuan upang muling makuha ang tiwala ng mga investors. Naglakad ang Donya patungo sa pintuan at bago lumabas, ibinigay niya ang kanyang huling hatol na tila isang sumpa. Napagpasyahan na namin. Sa susunod na buwan, gaganapin ang inyong pag-iisang dibdib ni Isabela. Wala nang atrasan ito. Ito ay isang utos, Aldi, hindi isang mungkahi. Naiwan ang katahimikan
na tila ba mas bumigat pa kaysa kanina. Naiwan si Isabela na nakatayo sa tabi ni Aldi. Ang kanyang nangiti ay nakatago sa likod ng mapagpanggap na pag-aalala. Habang inaayos niya ang kanyang buhok, hindi niya napansin na ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bag. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng isang lumang video recording noong gabi ng aksidente. Ang liwanag ng screen ay saglit na nagpakita ng isang sulyap sa dilim ng kanyang lihim. Nang makaalis na rin si Isabela, dahan-dahang humilig si Aldi sa lumang upuan. Ang kanyang kamay ay dinala niya sa kanyang dibdib, kung saan nakatago ang isang lumang litrato ni Sari. Sa gitna ng matinding pagod at lungkot, dahan-dahan siyang dinalaw ng antok, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang singsing sa kasal. Ang tanging bagay na nagpapatunay na ang pag-ibig niya ay totoo. Sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, paano niya malalabanan ang utos ng kanyang ina kung ang kanyang sariling kaluluwa ay tila sumuko na sa laban? Ang bawat tahi ng karayom sa puting telang katsa ay tila isang panalangin na dahan-dahang binubuo ni Sari. Sa loob ng maliit na kubo sa paanan ng Sierra Madre, ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang mahinang pag-ugoy ng duyan na gawa sa baging at kumot. Ang sikat ng hapon ay sumisilip sa mga siwang ng dingding na kawayan, nagbibigay ng gintong liwanag sa mukha ni Sari na ngayon ay may isang mahabang pilat sa kaliwang pisngi. Isang permanenteng paalala ng gabing kinuha sa kanya ang lahat. Ngunit sa gitna ng hapdi ng nakaraan, isang himala ang humihinga ng mahimbing sa kanyang tabi. Si Angel, ang sanggol na isinilang sa gitna ng hirap at sakit. Ang batang may mga matang tila kopya ng kay Aldi at may ngiting tila gamot sa bawat sugat ng kanyang ina. Mama, Mama. Ang munting tinig ni Angel ay nagpabalik sa diwa ni Sari. Binitawan ni Sari ang kanyang burda at dahan-dahang lumapit sa duyan. Binuhat niya ang anak at hinayaan ang maliliit na kamay nito na haplusin ang kanyang mukha, na palaging nagpapatigil sa mundo ni Sari, ang sandali na hinahaplos ng bata ang kanyang pilat, hindi nang may takot, kundi nang may wagas na pagmamahal. Para kay Angel, ang pilat na yon ay hindi kapangitan, kundi ang marka ng isang bayaning nagligtas sa kanya. Ang ganda ng mama ko, tila sinasabi ng mga mata ng bata. Ngunit sa likod ng kislap na yon, napansin ni Sari ang dahan-dahang pangingitim ng mga kuko at labi ng anak. Ang bawat paghinga ni Angel ay tila isang pakikipaglaban. Ang kanyang munting dibdib ay mabilis na tumataas bumababa. Isang senyales na matagal nang kinakatakutan ni Sari. Pumasok si Lola Rosa na may dalang tasa ng mainit na tsaa mula sa mga dahon ng gubat. Malungkot ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mag-ina. Sari anak, hindi na sapat ang mga halamang gamot na ibinibigay ko. Ang butas sa puso ni Angel. Kailangan nito ng tunay na doktor. Kailangan niya ng operasyon na sa Maynila lamang matatagpuan. Nang hina ang mga tuhod ni Sari. Ang Manila ay ang lugar kung saan siya tinangkang patayin. Ang lugar kung saan ang mga demonyo ay nakasuot ng alahas at sutla. Lola, alam niyo namang hindi ako pwedeng bumalik doon. Papayin nila kami kapag nalaman nilang buhay pa ako. Ngunit kung hindi mo siya dadalhin doon, ang anghel na ito ay dahan-dahang kukunin sa iyo ng langit. Tugon ng matanda. Dahan-dahang ibinaba ni Sari ang anak sa banig. Kinuha niya ang isang sando ni Angel at mula sa loob nito, hinawakan niya ang isang bahagi ng tahi na tila mas makapal kaysa sa iba. Sa loob ng tahi na yon, may nakatagong isang lihim na sulat na ginawa ni Sari sa mga gabing hindi siya makatulog. Isang sulat na naglalaman ng buong katotohanan. Ang pangalan ni Aldi, ang krimen ni Beatrice, at ang tunay na pagkatao ni Angel. Iyon ang kanyang huling sandata, ang kanyang huling alas para sa kinabukasan ng kanyang anak. Tumingin si Sari sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Ang pilat sa kanyang mukha
ay tila naging isang simbolo ng digmaan. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi na siya ang mahina at utu-utong si Sari na dinala sa bangin. Siya na ngayon ay isang ina. Isang inang handang sunugin ang buong mundo para lamang mabuhay ang kanyang anak. Maghahanda ako, Lola Rosa, matigas na sabi ni Sari. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Babalik ako sa Manila. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anino na maniningil sa lahat ng inutang nila sa amin. Kinuha niya ang kanyang maliit na naipon mula sa pagbuburda. Kulang na kulang ito para sa operasyon, ngunit sapat na upang makarating sa lungsod na nagtangkang lumibing sa kanya ng buhay. Habang hinihimas niya ang buhok ni Angel, isang pangako ang binitawan niya sa hangin. Paano nga ba haharapin ng isang sugatang ina ang mga halimaw na naghihintay sa kanya sa lungsod? At sapat na nga ba ang lakas ng kanyang pagmamahal upang maligtas ang buhay na tanging nagpapatibay sa kanya? Ang bawat buga ng maiinit na usok mula sa mga sasakyan sa Maynila ay tila sumasakal sa lalamunan ni Sari. Isang malayo at malupit na mundo mula sa sariwang hangin ng kabundukan. Hawak niya ng mahigpit ang munting kamay ni Angel habang ang kanyang mukha ay nababalot ng isang manipis na belo. Isang panangga hindi lamang sa alikabok, kundi sa mga matang maaaring makakilala sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa semento ng lungsod ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, mapanganib, at bawat sandali ay nagpapaalala sa kanya ng gabing tinangka siyang ilibing ng buhay. Nakatagpo siya ng trabaho bilang isang stay-in na katulong sa marangyang mansyon ni Madam Elena. Isang matandang biyuda na kilala sa pagiging matalas ang dila at mahigpit sa kanyang mga tauhan. Ngunit higit sa lahat, si Madam Elena ang mortal na kaaway sa negosyo ni Doña Beatriz. Sa loob ng malaking bahay na ito, si Sari ay kilala lamang bilang si Sara, isang tahimik na babaeng laging nakayuko at tila may malalim na misteryong dala. Isang hapon, habang naglilinis ng sala, nahulog ang isang makintab na lifestyle magazine mula sa lamesa. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Sari nang makita ang pabalat nito. Doon, nakangiti ng buong tamis si Isabela habang nakakapit sa braso ni Aldi. Ang headline ay tila isang sampal sa kanyang mukha. The Wedding of the Century, Aldi and Isabella's Path to Forever. Ang pangangatog ng mga kamay ni Sari ay hindi niya mapigilan. Ang galit na matagal niyang kinulong ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Gusto niyang punitin ang pahina. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kawalang katarungan. Ngunit ang mahinang ubo ni Angel mula sa kabilang silid ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Kailangan niyang magtiis. Para sa anak niya, kailangan niyang maging anino. Sara, bakit nakatitig ka lang dyan? Marami pang gagawin sa kusina. Ang boses ni Madam Elena ay pumailan lang sa pasilyo. Oo po, Madam. Patawad po, sagot ni Sari habang mabilis na pinahid ang luhang nagbabadyang pumatak. Isang pasulyap na tingin ang ibinigay ni Madam Elena sa kanya. Isang tinging tila naghahanap ng katotohanan sa likod ng belo ni Sari. Nang gabi ring iyon, humingi ng pahintulot si Sari na lumabas upang bumili ng gamot para kay Angel. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga paa ay dinala siya sa harap ng pamilyar na matataas na gate ng mansyon ng mga ang mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Tumayo si Sari sa tapat ng gate. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa malamig na bakal. Sa loob, tanaw niya ang mga ilaw na masayang naglalaro sa hardin. Isang taon na ang nakalipas. Siya ang reyna ng bahay na yon. Ngayon, isa na lamang siyang pulubi sa paningin ng mundo. Isang manlalakbay na nakamasid sa sarili niyang buhay na ninakaw ng iba. Ang irony ng sandaling iyon ay tila isang kutsilyong unti-unting pumipira-piraso sa kanyang puso. Sa kanyang paglalakad pabalik, habang pasan-pasan ang natutulog na si Angel, isang marangyang sasakyan
ang mabilis na lumiko sa kanto. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, hindi napansin ni Sari ang panganib. Ang amoy ng sunog na goma ay agad na kumalat sa hangin habang ang sasakyan ay biglang huminto. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang mga binti. Ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking pamilyar, ang bawat galaw, bawat tindig at bawat amoy, si Aldi. "Miss, ayos ka lang ba? Pasensya na, hindi kita agad nakita." Ang boses ni Aldi ay puno ng pag-aalala. Ang boses na dati ay bumubulong sa kanya ng mga pangako ng pag-ibig. Napako si Sari sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahang lumalapit si Aldi, ang tanging naiisip ni Sari ay ang itago ang mukha ni Angel at ang kanyang sariling pilat. Ang tadhana ay tila naglalaro. Pinagtatagpo silang muli sa gitna ng kalsada, sa gitna ng ulan ng emosyon na hindi pa handang bumuhos. Sino nga ba ang mas takot sa sandaling ito? Ang babaeng nagtatago sa ilalim ng belo? O ang lalaking hindi alam na ang kanyang hinahanap ay nasa harap na niya? Ang bawat tibok ng puso ni Aldi ay tila isang tambol na nagbababala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang marangyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa babaeng nakatalikod at mahigpit na yakap-yakap ang isang bata. Ang liwanag mula sa headlight ng kanyang sasakyan ay lumilikha ng mahahabang anino sa semento at sa bawat hakbang niya, tila ba lumiliit ang distansya ng kasalukuyan sa isang nakaraang pilit niyang ibinabaon. "Miss, pasensya ka na talaga. Masyado lang mabilis ang takbo ko." Ang boses ni Aldi ay malambot, malayo sa mapang-utos na tono na madalas niyang ginagamit sa kumpanya. Lumapit pa siya ng kaunti. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang inilahad upang alalayan ng babae. "Nasaktan ba kayo? O ang anak mo?" Sa ilalim ng manipis na belo, ang mga labi ni Sari ay nanginig. Ang boses ni Aldi, ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang humarap, gusto niyang isigaw ang kanyang pangalan at umiyak sa dibdib nito, ngunit ang bigat ng katotohanan ay pumipigil sa kanya. Ang pilat sa kanyang mukha ay kumirot, tila ba nagpapaalala na hindi na siya ang Sari na minahal ng lalaking ito. "Aayos lang po kami." Sir!" Pabulong na sagot ni Sari. Ang kanyang boses ay pilit na binago. Pinababa ang tono upang hindi makilala, ni hindi niya tinignan ng lalaki. Agad siyang tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Halos tumatakbo na sa gitna ng dilim ng pasilyo. "Teka, miss," tawag ni Aldi, ngunit hindi na lumingon ang babae. Naiwang nakatayo si Aldi sa gitna ng kalsada, nalilito sa bilis ng pangyayari. Akma na sana siyang babalik sa sasakyan nang may mahagip ang kanyang paningin sa semento, eksakto sa lugar kung saan nakatayo ang babae kanina. Yumuko siya at pinulot ang isang maliit na bagay. Isang pulseras na gawa sa hinabing damo, isang simple at murang palamuti na madalas gawin ng mga tao sa probinsya. Dahan-dahan niyang itinaas ang pulseras sa tapat ng kanyang ilong. Isang pamilyar na bango ang biglang bumalot sa kanyang pandama. Ang amoy ng sampagita, ang bango ng sariwang bulaklak na palaging suot ni Sari noong sila ay nagsisimula pa lamang sa kanilang munting pangarap. Ang halimuyak na ito ay tila isang multong humahaplos sa kanyang alaala, nanunuot sa kanyang puso at nagpapagising sa isang pag-asang matagal na niyang pinatay, ang nabuo sa gitna ng usok ng lungsod. Ipinikit ni Aldi ang kanyang mga mata at sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang presensya ni Sari sa kanyang tabi. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa kaba ng muntikang aksidente, kundi dahil sa isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng lohika.
Ang kanyang buong pagkatao ay nagsasabing ang babaeng kakaalis lang ay may dalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay marahas na bumasag nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng sasakyan. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ni Isabela, ang babaeng nakatakda niyang pakasalan sa loob ng ilang linggo. "Hello, Aldi? Where are you? Kanina pa ako naghihintay dito sa restaurant." Ang boses ni Isabela ay matinis at puno ng pagkainip. Isang malupit na paalala ng realidad na naghihintay sa kanya. "Don't tell me nakalimutan mo na naman ang dinner date natin. Don't make me wait too long, sweetheart. You know I hate being ignored." Napatitig si Aldi sa pulseras na damo sa kanyang kamay bago dahan-dahang sumagot. "Parating na ako, Isabela. May inasikaso lang." Inilagay ni Aldi ang pulseras sa loob ng kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Habang pinaaandar niya ang sasakyan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa madilim na pasilyong dinaanan ng babae. Isang malaking katanungan ang naiwan sa kanyang isip. Isang misteryong tila pilit na kumakawala sa dilim. Bakit ang isang estranghero ay nagawang pabilisin ang kanyang puso nang higit pa sa babaeng pakakasalan niya? At hanggang kailan kaya siya kayang linlangin ng tadhana bago tuluyang mabuksan ang pintuan ng katotohanan? Ang bawat hibla ng pulseras na damo sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila isang mitya na unti-unting sumusunog sa katahimikan ng opisina ni Aldi. Hindi siya makapokus sa mga papeles na nasa harap niya. Ang bango ng sampagita na nanunuot sa kanyang alaala ay tila isang tinig na pilit siyang tinatawag mula sa kailaliman ng isang hukay. Hindi siya naniniwala sa mga multo, ngunit ang pakiramdam na ang kanyang asawa ay narito lamang sa tabi niya ay hindi na niya mapatid. Hindi ito aksidente. Bulong ni Aldi sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakuyom. "May alam ka, Cardo. Alam kong may itinatago ka." Naalala niya na matapos ang libing ni Sari, bigla na lamang nag-resign si Mang Cardo at naglaho na parang bula. Gamit ang kanyang impluensya, palihim na ipinanapahanap ni Aldi ang dating Draper. Natuntun niya ito sa isang madilim at maputik na eskinita sa Tondo, malayo sa rangya ng mansyong pinaglilingkuran nito noon. Nang marating ni Aldi ang tinitirhan ni Mang Cardo, ang amoy ng murang alak at basura ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang silya. Ang mga mata ay namumula at tila wala sa sarili. Ang dating maayos na Draper ay isa na ngayong anino ng pagkakasala. "Sir Aldi," nanginginig ang boses ni Mang Cardo nang makita ang dating amo. "Bakit? Bakit po kayo nandito? Cardo, magtapat ka sa akin." Ang boses ni Aldi ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng maliit na silid. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Bakit wala ang katawan ni Sari sa loob ng sasakyan nang mahulog ito sa bangin? Napahagulhol ang matanda. Ang bigat ng utang na loob at ng kanyang konsensya ay tila sumabog na. "Patawad po, sir. Hindi ko na kaya. Gabi-gabi akong hindi pinatutulog ng mukha ni Ma'am Sari. Ang Donya ang may gawa ng lahat." Nanigas ang buong pagkatao ni Aldi. "Anong sabi mo?" "Buhay siya, sir. Niligtas ko siya." Sigaw ni Mang Cardo sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Dinala ko siya sa malayo, pero ang Donya, akala niya ay patay na ang asawa niyo." Tila tumigil ang mundo ni Aldi. Ang bawat salita ay isang saksak ng pag-asa at galit sa kanyang puso. "Nasaan siya, Cardo? Nasaan ang asawa ko?" Bago makasagot ang matanda, tumayo ito nang pilit at kumuha ng isang kahon sa ilalim ng kanyang higaan. Ang namuo nang ilabas niya ang isang pares ng munting sapatos ng sanggol, mga sapatos na gawa sa tela at may maingat na borda ng pangalang Angel. Ito ang parehong borda, ang parehong estilo na ginagawa ni Sari. "Para ito sa anak niyo, sir." Hikbi ni Mang Cardo. Angel ang pangalan ng bata.
Sila ang nakita niyo sa kalsada kagabi. Ang mga luha ni Aldi ay hindi na mapigilan. Ang kanyang anak, may anak siya, at buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng eskinita. Sa loob nito, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nagmamasid, hawak ang isang radyo. Si Isabela ay hindi kailanman naging pabaya. Alam niyang may hinahanap si Aldi at hindi niya papayagang mabulgar ang katotohanan. "Tara na, Cardo! Isama mo ako sa kanila!" sabi ni Aldi habang hinahila ang matanda palabas. Ngunit paglabas nila sa kalsada, isang mabilis na harurot ng makina ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento ay tila isang babala ng kamatayan. Bago pa man makahakbang si Aldi, isang sasakyan ang biglang sumulpot mula sa dilim at diretsong tumama sa katawan ni Mang Cardo. Ang tunog ng bakal na tumama sa buto ay narinig sa buong paligid. Ang katawan ng matanda ay tumalsik sa ere bago malakas na bumagsak sa kalsada. Ang sasakyan ay hindi huminto. Mabilis itong humarurot palayo. Iniiwan ng usok at ang amoy ng sunog na goma. "Cardo, hindi!" sigaw ni Aldi habang tumatakbo patungo sa duguang driver. Nanginginig ang mga kamay ni Aldi habang hawak ang ulo ni Mang Cardo. Ang matanda ay pilit na nagsasalita. Ang kanyang mga labi ay puno ng dugo. "Sir, ang ospital. Iligtas nyo. Ang anghel." At doon, ang huling hininga ni Mang Cardo ay pumanaw sa mga bisig ni Aldi. Ang tanging susi sa lokasyon ni Sari ay tila naglaho na naman. Naiwan si Aldi sa gitna ng kalsada, duguan at puno ng galit. Habang sa di kalayuan, isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa dilim. Mga matang walang awa. Sino ang nag-utos ng pagpaslang na ito? At paano mahahanap ni Aldi ang kanyang pamilya ngayong ang tanging taong nakakaalam ay wala na? Ang dugo ni Mang Cardo sa mga palad ni Aldi ay tila isang sumpa na ayaw mabura, isang malapot na paalala ng halaga ng katotohanan. Sa gitna ng ingay ng mga sirena ng pulis at ambulansya, nananatiling tulala si Aldi habang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa munting sapatos na tinutwe ni Sari. Ang bawat hibla ng sinulid sa pangalang Angel ay tila humihila sa kanyang kaluluwa patungo sa isang direksyong hindi niya alam kung handa siyang pasukin. Gamit ang huling lakas ng kanyang koneksyon at pera, hindi tumigil si Aldi hanggang sa matuntun niya ang tanging pampublikong ospital na malapit sa lugar kung saan siya huling nakakita ng isang batang may malalang karamdaman. Sa bawat pasilyo na kanyang nilalakaran, ang amoy ng gamot at hapis ng mga pasyente ay tila sumasakal sa kanya. Doon niya natuklasan ang isang record, Angel, isang batang may butas sa puso, na ang ina ay nakatala lamang bilang si Sarah. Dinala siya ng tadhana sa isang masikip at madilim na tenement sa dulo ng isang eskinita sa Tondo. Ang bawat baitang ng hagdan ng kahoy ay gumagaralgal sa ilalim ng kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Isang malupit na kaibahan sa paligid na puno ng amoy ng panis na pagkain at basang labada. Sa tapat ng isang pinto na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping plywood, tumigil ang mundo ni Aldi. Mula sa loob, narinig niya ang isang pamilyar na himig. Isang oyaye na madalas kantahin ni Sari noong sila ay nagsisimula pa lamang mangarap sa ilalim ng bituin. Ang boses na yon, bagaman puno ng pagod at hapis, ay ang boses na gabi-gabing dumadalaw sa kanyang mga panaginip. Dahan-dahang sumilip si Aldi sa maliit na puwang ng bintana. Ang bumukas sa harap ng kanyang mga mata na tila isang pelikulang puno ng kirot. Nakita niya si Sari na nakaupo sa tabi ng isang maliit na banig. Dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng natutulog na bata. Ang munting liwanag ng isang bumbilya ay nagpapakita ng bawat butas
sa kanyang lumang damit. Dahan-dahan, tinanggal ni Sari ang belo na laging bumabalot sa kanyang mukha. Napahawak si Aldi sa kanyang bibig upang pigilin ang isang pagsigaw. Ang mahaba at malalim na pilat na gumuguhit sa kaliwang pisngi ni Sari ay tila isang mapa ng lahat ng kawalang katarungang dinanas nito. Ang kanyang asawa, ang babaeng dati ay itinuturing na pinakamagandang hiyas ng kanyang buhay, ay naging biktima ng karahasan ng sarili niyang kadugo. Ang bawat patak ng luha ni Aldi ay bumagsak sa maruming sahig ng pasilyo. Ang galit at pagmamahal ay nagsasabong sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang sipain ang pinto, yakapin ang kanyang asawa, at humingi ng tawad ng habambuhay, ngunit ang takot na baka mas lalo siyang itaboy nito ay pumipigil sa kanya. "Patawad, Sari. Patawad, anak ko." Bulong ni Aldi. Sa gitna ng kanyang hikbi, ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na pader. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang marinig ang isang hirap na paghinga mula sa loob ng silid. Ang bata, si Angel, ay nagsimulang magkumbulsyon. Ang kanyang munting katawan ay naninigas at ang kanyang mga labi ay mabilis na nagkukulay ube. "Angel, anak, Diyos ko, tulong!" Ang tili ni Sari ay puno ng lagim at desperasyon. "Aldi, Aldi, tulungan mo ang anak natin." Sa gitna ng kanyang takot, naisigaw ni Sari ang pangalan ng asawang akala niya ay nakalimot na sa kakanya. Ang pinto ay marahas na bumukas at doon, sa gitna ng liwanag at dilim, nagtagpo ang mga mata ni Aldi at ni Sari sa gitna ng isang trahedya na muling magbubuklod o tuluyang wawasak sa kanila. Paano ililigtas ng isang amang puno ng kasalanan ang anak na ngayon lamang niya nakilala? At sapat ba ang pag-ibig upang hilumin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata? "Huwag mong hawakan ang anak ko. Wala kang karapatan sa kanya, Aldi. Umalis ka na." Ang boses ni Sari ay tila isang matalim na piraso ng basag na salamin, puno ng puot at panginginig, sa gitna ng silid na amoy pawis at luma. Ngunit si Aldi ay hindi natinag. Sa harap ng naninigas na katawan ni Angel, ang kanyang pagiging ama ay mas matimbang kaysa sa kahit anong sampal o pagtataboy. Marahas niyang binuhat ang bata, hindi alintana ang pananakit ni Sari sa kanyang mga braso. "Sari, makinig ka. Mamaya mo na ako patayin. Mamaya mo na ako sumpain. Pero ngayon, iligtas muna natin ang anak natin." Ang sigaw ni Aldi ay nagpatahimik sa buong tenement. Mabilis ang bawat hakbang ni Aldi pababa ng hagdan, habang si Sari ay sumusunod na parang isang baliw. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isinakay sila ni Aldi sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot patungo sa isang pribadong ospital, hindi sa ospital ng kanilang pamilya, kundi sa isang lugar na pagmamay-ari ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Doon, alam niyang hindi sila mahahanap ni Doña Beatriz. Sa loob ng ICU, ang tanging naririnig ay ang mahabang huni ng mga makina na nagbabantay sa bawat hininga ni Angel. Sa labas, sa malamig na pasilyo, nakatayo ang dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng isang malupit na kasinungalingan. "Bakit, Aldi? Bakit ngayon ka lang?" Ang tanong ni Sari ay halos pabulong na lamang habang siya ay nakasandal sa pader. Dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa sahig. Isang taon. Isang taon kaming namuhay na parang mga daga sa dilim, habang ikaw, nagpapakasarap sa piling ng pumatay sa amin. Lumuhod si Aldi sa harap ni Sari. Ang nabuo ng dahan-dahang itinaas ni Aldi ang kanyang kamay upang haplusin ang malalim na pilat sa mukha ng asawa. Hindi lumingon si Sari, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng lalaki. Ang bawat guhit ng pilat na yon ay tila isang kuryenteng nagpapadaloy ng sakit sa buong pagkatao ni Aldi. "Sari, isumpa mo man ako. Tatanggapin ko. Pero maniwala ka,
Wala akong alam. Akala ko, akala ko ay wala ka na. Hikbi ni Aldi, ang kanyang noo ay idinikit niya sa tuhod ni Sari. Ang mama, ang pamilya ko, sila ang may gawa nito at hinding-hindi ko sila mapapatawad. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng galit, nakita ni Sari ang katotohanan sa mga mata ni Aldi, ang parehong katapatan na minahal niya noon. Ngunit ang takot ay mas matimbang. Anong gagawin natin? Kapag nalaman ng Donya na buhay si Angel, hindi siya titigil hanggat hindi kami nawawala. Dito pumasok ang isang madilim na kasunduan. Kailangang manatili kayong patay sa paningin nila, Sari, sabi ni Aldi. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng determinasyon. Huwag kang lalabas dito. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Babalik ako sa mansyon, aarte ako na parang walang nangyari. Hahayaan kong isipin nila na kontrolado nila ako hanggang sa makuha ko ang lahat ng ebidensyang kailangan ko para pabagsakin sila. Magpapakasal ka pa rin ba kay Isabela? Ang tanong ni Sari ay puno ng selos at sakit. Iyon ang kailangan nilang makita. Pero pangako, Sari, ikaw lang ang asawa ko. Ang kasalang yon ang magiging huling sandali ng kanilang kaligayahan. Habang nagaganap ang usapang ito, sa mansyon ng si Doña Beatriz ay nakatayo sa veranda. Tinitignan ang kanyang relo. Nasaan ang asawang yon ni Aldi? Kanina pa siya wala sa opisina. Si Isabela na kanina papalihim na naghahanap sa loob ng silid ni Aldi ay may nahanap na isang lukot na papel sa loob ng basurahan. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang resibo mula sa ospital na may nakasulat na pangalang Angel at ang pirma ni Aldi bilang garantor. Ang kanyang mga labi ay nagkurba sa isang mapanganib na ngiti. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na wasakin ang kahit anong lihim na itinatago ni Aldi. So may itinatago ka palang anghel, Aldi? Pwes, sisiguraduhin kong putol ang mga pakpak niyan bago pa man kayo makalipad. Paano itatago ni Aldi ang kanyang pamilya ngayong ang kalaban ay nagsisimula na namang mangamoy ng dugo? At hanggang kailan kayang magtiis ni Sari na maging anino sa sarili niyang buhay? Itapon mo ang basurang iyan, Isabela. Siguraduhin mong hindi na makakabalik ang batang iyan para gambalain ang pamilya natin. Ang boses ni Doña Beatriz ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang marangyang opisina. Sa harap niya, nakalapag ang gusot na resibo ng ospital na nahanap ni Isabela. Ang kanyang mga mata, na puno ng puot at pagkadiri, ay nakatitig sa pangalang Angel. Isang pangalan na para sa kanya ay isang malaking banta sa reputasyong ilang dekada niyang binuo. Tita, akala siguro ni Aldi ay malilinlang niya tayo. Mungkahi ni Isabela habang pinaglalaruan ang kanyang matutulis na kuko. Malamang ay anak ito ng babaeng iyon sa ibang lalaki at ginagamit lang niya ang pera ni Aldi. Hindi natin pwedeng hayaang itago ni Aldi ang batang iyan. Kapag nalaman ng publiko na may anak-anakan ang tagapagmana ng mga, babagsak ang stocks natin. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa gitna ng kanilang mga bulong. Gamit ang kanilang pera, madali nilang nahanap ang kinaroroonan ng maliit na ospital. Isang insider, isang nurse na nangangailangan ng pera, ang naging susi nila upang pasukin ang silid ni Angel sa gitna ng gabi habang si Sari ay sandaling nakatulog sa tabi ng higaan dahil sa matinding pagod. Ang bawat marahang hakbang ng nurse patungo sa kuna ni Angel ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang tunog ng telang nagkiskisan at ang mahinang pag-angat ng sanggol mula sa kanyang mga swero ay hindi nagising kay Sari. Ang katahimikan ng gabi ay naging kakampi ng mga kawatan. Nang magising si Sari sa madaling araw, ang unang hinanap ng kanyang mga kamay ay ang munting katawan ng kanyang anak. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig at bakanting sapin ng kuna. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Angel? Anak? Angel!
Ang sigaw ni Sari ay bumasag sa katahimikan ng ward. Hinalughog niya ang buong paligid, tinatanong ang bawat taong nakikita, ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang mga nagtatakang tingin. Nang makita niya ang nakabukas na bintana sa dulo ng pasilyo at ang isang munting sapatos ni Angel na naiwan sa sahig, doon na gumuho ang kanyang mundo. Ang naganap sa loob ng masikip na kusina ng ospital kung saan napatakbo si Sari sa gitna ng kanyang pagkabaliw. Nakakita siya ng isang matalim na kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan nito. Ang kanyang panginginig ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na katatagan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing talim ng bakal na hawak niya. Ang isang inang maamo ay naglaho. Ang natira ay isang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Kukunin niyo ang lahat sa akin, pero huwag ang anak ko. Bulong ni Sari, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Papatayin ko kayong lahat. Samantala, sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, nakaupo si Isabela sa loob ng kanyang kotse habang pinagmamasdan ang sanggol na umiiyak sa likod. Ang bawat munting tinig ni Angel ay tila musika sa pandinig ng babaeng walang puso. Ang ingay mo, batang basura, maktol ni Isabela habang tinitignan ang kanyang relo. Huwag kang mag-alala, malapit ka na ring tumahimik habang buhay. Dumating si Doña Beatriz, ang kanyang muka ay walang bakas ng awa habang tinitignan ang batang katulad ng kanyang anak noong sanggol pa ito. Ngunit sa bulag niyang pagtingin sa antas ng buhay, ang nakikita lang niya ay isang peste. Beatrice, ano ang gagawin natin sa kanya? Iiwan ba natin siya sa ampunan? Tanong ni Isabela. Hindi, hindi. Ang matigas na sagot ni Doña Beatriz habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa munting bata. Ang isang ampunan ay nag-iiwan ng bakas. Ang mga batang galing doon ay maaaring bumalik balang araw para maningil. Ang gusto ko ay mawala ang mansyang ito ng tuluyan. Dalhin niyo ang batang yan sa tulay ng Ilog Pasig. Iwan niyo siya sa ilalim, sa lugar kung saan ang mga palaboy lamang ang nakakakita. Kung mamatay siya sa gutom o sa lamig, iyon ay dikta ng tadhana, hindi ng aking mga kamay. Pasiya, baya. Ang kalupitan sa boses ng matanda ay tila yelo na dumadaloy sa loob ng madilim na bodega. Si Isabela ay napangiti ng nakakaloko. Ang kanyang inggit kay Sari ay sapat na upang hindi siya makaramdam ng kahit katiting na awa para sa isang inosenteng sanggol. Kinuha ng isang lalaking nakaitimang umiiyak na si Angel. Ang kanyang malalaking kamay ay tila susakal sa munting katawan ng bata. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Aldi ay bagong dating lamang sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga laruan at bagong damit para kay Angel. Ang kanyang puso ay puno ng plano para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang bawat pangarap niya ay tila naglaho nang makita niya ang mga nurse na nagkakagulo sa pasilyo at ang pintuan ng silid ni Angel na nakabukas ng malawak. Nakita niya si Sari na nakaluhod sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa isang kutsilyong kinuha niya sa kusina. Ang hitsura ni Sari ay tila isang aninong galing sa impyerno. Ang kanyang buhok ay nakalaylay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Sari! Anong nangyari? Nasaan si Angel? Ang sigaw ni Aldi habang pilit na kinukuha ang kutsilyo mula sa asawa. Kinuha nila siya, Aldi. Ang ina mo, ang halimaw mong ina. Ang tinig ni Sari ay hindi na boses ng tao, kundi isang ungol ng isang sugatang hayop. Papatayin ko siya. Kapag may mangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi ko kayo titigilan. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang pilit na tumatakbo palabas, ngunit nahuli siya ni Aldi sa braso.
Ang takot sa mukha ng nurse ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Sino ang nag-utos sa'yo? Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Aldi ay tila isang kulog na yumanig sa buong gusali. Ang, ang donya po, sinabi nila na nailalayo lang ang bata. Ang nanginginig na sagot ng nurse bago ito humagulgol sa yak, binitawan ni Aldi ang nurse at hinarap si Sari. Ang galit sa kanyang puso ay lumampas na sa hangganan ng pagiging isang anak. Ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ay siya ring pumatay sa kanyang kaluluwa. Sari, sumama ka sa akin, matigas na sabi ni Aldi habang hinihila ang asawa patungo sa sasakyan. Hahanapin natin ang anak natin. At sumusumpa ako, ito na ang huling gabi na makakatulog ang aking ina ng mahimbing. Ang kalsada ay tila naging isang karera patungo sa kamatayan. Habang nagmamaneho si Aldi, si Sari ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng madidilim na balak. Hindi na siya ang babaeng marunong magpatawad. Sa ilalim ng madilim na tulay, ang lalaking inutusan ni Doña Beatriz ay dahan-dahang inilalapag ang umiiyak na si Angel sa ibabaw ng isang malamig at maruming semento, malapit sa gilid ng umaagos na tubig. Ang bawat munting tinig ng bata ay tila humihingi ng saklolo, ngunit ang tanging sumasagot ay ang ingay ng mga sasakyan sa itaas at ang malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahang tumalikod ang lalaki. Iniiwan ang sanggol na walang kalaban-laban sa gitna ng dilim. Ang tubig sa ilog ay dahan-dahang tumataas dahil sa ulan, at ang bawat munting agos ay tila nagbabadyang lamunin ng munting anghel na iniwan ng mundo. Magagawa pa kayang habulin ni Aldi at Sari ang oras bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang kaisa-isang pag-asa? O ang gabing ito na ang magiging simula ng isang habambuhay na paghihiganti? Kung mamatay ang anak ko, Aldi, hinding-hindi kita mapapatawad. Hinding-hindi ko mapapatawad ang dugong nananalaytay sa mga ugat mo. Ang boses ni Sari ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa unahan, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila wala na roon. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang sariling balat, pilit na pinipigilan ng pag-agos ng isang histeryang maaaring bumasag sa kanyang katinoan. Sa tabi niya, si Aldi ay parang isang baliw na nakikipagbuno sa manibela. Ang ungol ng makina ng sasakyan ay tila isang galit na hayop na sumusungasong sa gitna ng kalsada, nilalampasan ang lahat ng hadlang. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga kuko ng demonyo na pilit na kumakalmot sa kanyang konsensya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Narating nila ang ilalim ng tulay ng Ilog Pasig. Ang amoy ng burak, basura, at ang malansang simoy ng tubig ay agad na sumalubong sa kanila. Ang dilim ay tila isang buhay na nilalang na lumalamon sa lahat ng liwanag. Ang tanging naririnig ay ang malakas na agos ng ilog na dahan-dahang tumataas, hinahaplos ang mga haligi ng tulay ng may kasakiman. Angel! Anak! Ang sigaw ni Sari ay bumasag sa ugong ng ulan. Tumakbo siya sa putikan. Hindi alintana ang pagdulas ng kanyang mga paa at ang pagkapunit ng kanyang damit. Si Aldi ay sumunod, gamit ang liwanag ng kanyang cellphone upang hawiin ang kadiliman. Ang bawat basura, bawat lumang gulong, at bawat nakatambak na sako ay tila isang panaginip na puno ng lagim, ang naganap sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Nakita ni Aldi ang isang munting puting tela na kumikislap sa gilid ng isang malaking tipak ng semento. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa rumagasang tubig ng ilog. Isang munting sipa, isang mahinang paggalaw. Sari, doon! Nandoon siya! Sumugod si Aldi at binuhat ang munting sanggol bago pa man ito tuluyang mahulog sa madilim na tubig.
Ang katawan ni Angel ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga labi ay kulay asul na at ang kanyang paghinga ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng mapatid. Ang bata ay wala ng lakas upang umiyak. Ang tanging naririnig ay ang mahinang sipol ng hangin sa kanyang munting lalamunan. Agad na kinuha ni Sari ang anak at ibinalot ito sa kanyang sariling katawan. Pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang buhay sa bata. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa amoy ng ulan. Nandito na ang mama. Angel, nandito na ang mama. Huwag kang bibitaw, anak. Please, huwag kang bibitaw. Nang makabalik sila sa sasakyan, ang mukha ni Aldi ay naging kasing tigas ng bato. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng sumabog, ngunit hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang nakakatakot na katahimikan. Hindi niya dinala ang mag-ina sa ospital na pagmamay-ari ng mga kaibigan niya. Dinala niya sila sa isang tagong rest house sa labas ng lungsod na tanging siya lang ang nakakaalam. Tinawagan niya ang isang pribadong doktor na may utang na loob sa kanya. Gawin mo ang lahat. Iligtas mo ang anak ko at ang asawa ko. Kapag nalaman ng kahit sino na nandito sila, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang lisensya. Nang masiguro niyang ligtas na ang mag-ina at dahan-dahan nang bumabalik ang kulay sa mukha ni Angel, tumayo si Aldi sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang bukang liwayway. Ang liwanag ng umaga ay hindi nagdadala ng kapayapaan sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na si Sari. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan ang pilat sa pisngi ng asawa. Patawad, Sari. Hahayaan ko silang magdiwang ngayon. Hahayaan ko silang isipin na nakuha nila ang gusto nila. Pero bukas, sisiguraduhin kong ang bawat luhang ibinuhos nyo ay babayaran nila ng dugo at dangal. Habang nangyayari ito, sa mansyon ng mga, si Doña Beatriz ay masayang humihigop ng kanyang kape, habang si Isabela ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot na trahe de boda. Akala nila ay tapos na ang problema. Akala nila ay nailibing na nila ang katotohanan sa ilalim ng tulay. Naging maayos ba ang lahat, Isabela? Tanong ni Beatrice nang may malamig na ngiti. Opo, tita, wala nang Angel na gugulo sa atin. At si Aldi, mukhang tanggap na niya ang kapalaran niya. Kanina pa siya tumatawag. Sinasabi niyang ituloy na ang kasal bukas dahil gusto na niyang makalimot. Ang tawa ni Isabela ay pumailan lang sa marangyang silid, isang tunog na puno ng tagumpay at kasamaan. Ngunit hindi nila alam, ang bawat segundo ng kanilang kaligayahan ay simula na ng kanilang mabilis na pagbagsak. Bakit ang katahimikan ni Aldi ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong bagyo? At anong uri ng bangungot ang naghihintay kay Isabela sa araw na akala niya ay pinakamasaya sa kanyang buhay? Buksan mo pa ng kaunti ang bewang ng trahe de boda ko. I want to look perfect for Aldi tomorrow. Gusto kong mamatay sa inggit ang lahat ng makakakita sa amin sa simbahan. Ang boses ni Isabela ay puno ng kislap at pagmamayabang habang tinitignan ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin ng isang sikat na bridal boutique. Ang puting tela ng kanyang gown ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Tila ba simbolo ng isang wagas na pag-ibig. Ngunit sa likod ng ganda nito ay nakatago ang mantsa ng dugo at kasinungalingan. Sa tabi niya, si Doña Beatriz ay nakangiti ng may kumpiyansa. Hawak ang isang baso ng champagne. Tila ba nakamit na niya ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay. Ang kanilang mga tawa ay pumapailan lang, walang kamalay-malay, na sa bawat hagalpak nila ay unti-unting hinihigpitan ng tadhana ang lubid sa kanilang mga leeg. Samantala, sa loob ng isang maliit at tahimik na rest house sa gitna ng kakahuyan, ang kapaligiran ay malayo sa rangya ng lungsod. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paglangit-ngit ng mga sanga ng puno sa labas at ang banayad na paghinga ng natutulog na si Angel.
Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lampara, nakaupo si Sari sa gilid ng higaan, pinagmamasdan ang bawat kurap ng mga mata ng kanyang anak. Ang init ng katawan ni Angel ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay. Dahan-dahang lumapit si Aldi sa likuran ni Sari. Ang nabuo ng ilapag ni Aldi ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Hindi ito ang marahas na haplos ng isang lalaking nag-aangkin, kundi ang banayad na dampi ng isang taong humihingi ng tawad ng walang imik. Kinuha ni Aldi ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang buhok ni Sari. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang pagkilala sa lahat ng hirap na pinagdaanan ng babaeng ito. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Aldi at hindi rin ito ang sugatang si Sari. Sila ay dalawang kaluluwang pilit na nagtatagpi ng isang wasak na nakaraan. Kailangan ko nang bumalik sa Manila, Sari. Bulong ni Aldi, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Isang gabi na lang. Pagkatapos ng bukas, wala nang magtatangkang humiwalay sa atin. Humarap si Sari sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit nilalabanan ng tapang. Natatakot ako, Aldi. Paano kung hindi ka na makabalik? Paano kung maging totoo ang kasal niyo ni Isabela? Hinawakan ni Aldi ang mukha ni Sari. Ang kanyang mga ibu-daliri ay dahan-dahang hinaplos ang pilat sa pisngi nito. Sari, tignan mo ako. Ang singsing na suot ko ay para sa iyo lamang. Ang bawat hakbang ko bukas, patungo sa dambana, ay hindi patungo sa kanya, kundi patungo sa hustisya para sa inyo ni Angel. You are my only bride, now and forever. Isang sandali silang nanatiling magkayakap. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa wikang tanging sila lamang ang nakakaalam. Walang malalaswang salita, walang marahas na kilos, tanging ang pagdampi ng kanilang mga noo at ang pagsasanib ng kanilang mga hininga ang nagpapatunay ng kanilang sumpaan. Nang tuluyang umalis si Aldi patungo sa kadiliman ng gabi, naiwan si Sari na nakatitig sa pintuan. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Binuksan niya ang telebisyon sa maliit na silid at doon ay bumungad ang balita tungkol sa wedding of the year. Ang bawat detalyeng binabanggit ng reporter tungkol sa kasunduan ni na Aldi at Isabela ay tila mga saksak sa kanyang puso. Ngunit nang akma niyang papatayin ang telebisyon, napansin niya ang isang itim na folder na naiwan ni Aldi sa ilalim ng unan. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Hindi lamang ito ebidensya laban kay Doña Beatriz. Nakita niya ang isang papeles ng transfer of assets, isang dokumento kung saan inililipat ni Aldi ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Sari at Angel, at isang sulat na nagsasabing handa siyang mamatay bukas upang masiguradong ligtas ang kanyang pamilya. Napakapit si Sari sa folder. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo. Isang nakapangingilabot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Alam ba ni Aldi na may balak si Isabela na pumatay bukas? At bakit tila ang pag-iisang dibdib na ito ay magiging isang paglilibing para sa lalaking mahal niya? Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang madilim na kwarto, inilalabas ni Isabela ang isang maliit na vial ng lason mula sa kanyang bag. Tomorrow, Aldi, you will realize that if I can't have you, no one will. Especially not that scarred trash you are hiding. Sino ang unang tatamaan ng kamatayan sa gitna ng selebrasyon? At magagawa pa kaya ni Sari na pigilan ang isang trahedyang nakatakda ng mangyari sa harap ng altar? Ang bawat hakbang ni Isabela sa gitna ng mahabang pasilyo ng katedral ay tila isang marcha ng tagumpay. Ang marangyang tela ng kanyang trahe de boda ay marahang kumakaladkad sa pulang alpombra, lumilikha ng isang tunog na tila bulong ng isang ahas sa gitna ng katahimikan. Ang bawat panauhin, mga bilyonaryo,
politiko, at mga kilalang tao sa lipunan ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Hindi alam na ang babaeng nasa harap nila ay may mga kamay na nabahira ng dugo. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Aldi, matikas sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang muka ay kasing lamig ng marmol na sahig ng katedral. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa bride, kundi sa malayo. Tila may hinihintay na hudyat mula sa langit. Naupo si Doña Beatriz sa unahang hanay, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang nangiting puno ng pagmamataas. Para sa kanya, ito ang rurok ng kanyang kapangyarihan, na ilibing na niya ang lahat ng mantsa ng nakaraan. O iyon ang akala niya. Nang makarating si Isabela sa tabi ni Aldi, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Walang ngiti sa mga labi ng lalaki. Ang tanging nararamdaman ni Isabela ay ang lamig na nagmumula sa kanyang mapapangasawa. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay dahan-dahang pumapailan lang sa loob ng dambana. Binibigkas ang mga salitang dapat sana ay simula ng isang bagong buhay. Kung sino man sa inyo ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik habang buhay. Ang boses ng pari ay naging hudyat ng isang hindi inaasahang kaganapan. Imbes na katahimikan ng sumunod, ang dambuhalang digital screen sa likod ng altar na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng pagmamahalan ni Aldi at Isabela ay biglang kumislap at nagbago. Isang madilim at magulong video ang lumitaw. Ang boses ni Doña Beatriz ay narinig sa loob ng katedral, malakas, malinaw, at puno ng puot. Siguraduhin mong hindi na makakabalik ang basurang yon, Cardo. Itapon mo siya sa bangin kasama ang batang yan. Ang katedral na kanina ay puno ng bulong ng paghanga, ay biglang naging parang isang libingan sa katahimikan. Ang bawat panauhin ay tila naging estatwa sa kanilang kinatatayuan. Ang mukha ni Doña Beatriz ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Lumilikha ng isang matalas na tunog ng pagkabasag na bumasag sa selyo ng kanyang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang dambuhalang pinto ng katedral ay marahas na bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay lumikha ng isang mahabang anino sa gitna ng pasilyo. Isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok. Suot ang isang simpleng puting damit na tinutuy ng kanyang sariling mga kamay. Hawak-hawak niya sa kanyang mga bisig ang isang batang himbing na natutulog. Ang nabuo ng tumigil ang mundo para sa lahat ng naroon. Si Sari. Ang babaeng akala ng lahat ay matagal na nilang nabaon sa lupa, ay nakatayo sa gitna ng katedral. Ang malalim na pilat sa kanyang pisngi ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng katedral, hindi bilang isang kapintasan, kundi bilang isang marka ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi pa tapos ang kasal, Beatriz. Ang boses ni Sari ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang dagok ng hustisya na yumanig sa bawat sulok ng simbahan. Nandito na ang hustisya para sa amin ng anak ko. Nanginig ang buong katawan ni Isabela sa galit at takot. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay naglaho sa isang iglap. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw, dahan-dahan niyang kinuha ang buke ng mga bulaklak na kanyang hawak. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit na vial ng lason at isang maliit na baril na kinuha niya bilang huling sandata. Hindi! Akin si Aldi! Akin lang siya! Ang tili ni Isabela ay puno ng lagim. Humarap siya kay Sari. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasusukol. Itinaas niya ang kanyang kamay. At bago pa man makakilos ang sinuman, isang matinding putok ang yumanig sa loob ng katedral. Ang tunog ng bakal na tumama sa hangin ay sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Isang tao ang dahan-dahang bumagsak sa puting alpombra. Ang dugo ay mabilis na kumalat. Kulay rosa sa gitna ng puting tela. Ang mga hiyawan ng mga tao ay nagsimulang pumailan lang at sa gitna ng usok at kaguluhan,
Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Sino ang tinamaan ng bala? At sa pagbagsak ng katawang yon, ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang paghihiganti? O simula pa lamang ng isang mas malalim na trahedya? Ang matalim na putok ng baril ay tila humiwa sa bawat pangarap na binuo sa loob ng katedral. Sa isang iglap, ang bango ng mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng pulbura at ng malansang amoy ng sariwang dugo. Hindi si Sari ang bumagsak. Sa halip, si Aldi ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng altar. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat, kung saan mabilis na kumakalat ang pulang mantsa sa kanyang puting barong. Sinalo ni Aldi ang balang dapat sana ay para sa kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang hapdi, ang tanging tiningnan niya ay si Sari at ang anak nilang si Angel na ligtas na nakayakap sa dibdib ng ina. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aldi bago siya tuluyang bumagsak sa alpombra. "Hayop ka, Sari! Dapat ay namatay ka na noon pa." Ang tili ni Isabela ay puno ng kabaliwan habang pilit siyang hinahawakan ng mga security guard. Ang kanyang marangyang trahe de boda ay nagusot, ang kanyang tiara ay nalaglag, at ang kanyang mukha ay naging larawan ng isang halimaw na nawala ng biktima. Ang bawat panauhin ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Sa isang sandali, ang Bride of the Year ay naging isang kriminal sa harap ng buong bansa. Habang kinakaladkad si Isabela palabas ng simbahan, ang paningin ng lahat ay nalipat kay Doña Beatriz. Ang matandang Donya ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang bawat matapang na tingin ng kanyang mga dating kaibigan sa negosyo ay tila mga saksak ng hiya na hindi niya kayang tiisin. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, at ang kanyang dangal ay gumuho kasabay ng pagdating ng mga pulis sa pintuan ng katedral. Ang naganap nang lumapit ang mga alagad ng batas kay Beatriz. Sa halip na lumaban, tila nawalan siya ng lakas. Tumingin si Aldi sa kanyang ina mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot sa halip na galit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Aldi, ngunit ang kanyang pag-iling ay sapat na upang sabihin sa ina na wala na siyang anak na babalikan. Ang bawat alahas na suot ni Beatriz ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang paglalakad patungo sa sasakyan ng pulis. Lumipas ang ilang oras sa ospital. Ang operasyon ni Aldi ay naging matagumpay dahil hindi tumama ang bala sa anumang masaselang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nanatiling bukas. Sa labas ng kanyang silid, ang balita ay mabilis na kumalat. Ang lahat ng ari-arian ng mga ay pansamantalang isinailalim sa investigasyon dahil sa mga krimeng nabunyag. Ang marangyang buhay na ipinagmamalaki ni Beatriz ay tuluyan ng naglaho. Nakahiga si Aldi sa puting higaan nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Sari, dala-dala ang isang envelope na kulay kape. Ang kanyang mukha ay malinis na sa dumi ng nakaraan, ngunit ang pilat sa kanyang pisngi ay nananatiling saksi sa lahat ng kanilang dinanas. Ligtas na si Angel, Aldi. Ang boses ni Sari ay mahinahon, ngunit may distansyang hindi maipaliwanag. Tapos na ang lahat. Nakamit na natin ang hustisya. Dahan-dahang naupo si Aldi at tinignan ang envelope sa kamay ni Sari. Ano yan? Inilapag ni Sari ang papel sa ibabaw ng lamesa. Ito ay ang mga dokumento para sa pagpapatitigil ng kanilang kasal at ang mga papeles para sa tuluyang paglayo nila ni Angel. Binigyan mo kami ng hustisya, Aldi. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa amin. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sa'yo nang hindi naaalala ang mukha ng iyong ina. Hindi ko alam kung kaya ko pang matulog sa tabi mo nang hindi naririnig ang tunog ng sasakyang nahuhulog sa bangin. Napuno ng luha ang mga mata ni Aldi. Ang tagumpay na kanyang pinaghirapan ay tila naging isang mapait na pagkatalo. Sari, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Tumalikod si Sari at naglakad patungo sa pinto.
Kailangan muna nating huminga, Aldi. Kailangan muna nating hilumin ang mga sugat na hindi kayang tahiin ng mga doktor. Naiwan si Aldi na nakatitig sa pinto habang ang tunog ng pag-alis ni Sari ay tila isang huling hatol sa kanyang pagkakasala. Magagawa pa kaya ng pag-ibig na pagdugtungin ang dalawang pusong winasak ng sarili nilang kadugo? O ang katotohanan nga ba ang magiging huling pader na hahadlang sa kanilang kaligayahan? 6 na buwan ang lumipas at ang bawat ihip ng malamig na hangin sa kabundukan ng Sierra Madre ay tila isang banayad na haplos na nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang dambuhalang painting ng kalikasan na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang araw at simula ng isang tahimik na gabi. Sa harap ng maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, nakaupo si Sari habang pinagmamasdan si Angel na masayang humahabol sa mga tutubi sa damuhan. Ang mga labi ng bata ay mapula na, ang kanyang paghinga ay malalim at malaya. Isang patunay na ang butas sa kanyang puso ay tuluyan ng nagsara. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang bahagi ng puso ni Sari na nananatiling tila isang bakanteng silid. Ang bawat sulyap niya sa kanyang singsing na kasal na nakatago sa loob ng isang maliit na kahon ay nagdadala ng mga alaalang puno ng pait. Ngunit may kasama na ring tamis na hindi niya maikakaila. Ang katahimikan ng hapon ay dahan-dahang binalot ng tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon. Hindi ito ang tunog ng mabibigat na bota ng mga tauhan ni Beatrice, kundi isang pamilyar at marahang ritmo. Lumingon si Sari at doon, sa dulo ng landas, nakita niya ang isang lalaking hindi na nakasuot ng mamahaling tuksido. Si Aldi ay nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga braso ay may mga gasgas mula sa pagtatrabaho sa bukid at ang kanyang mukha ay masigla sa ilalim ng sikat ng araw. Dinala ni Aldi ang kanyang sarili sa bundok hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking naghahanap ng kanyang nawawalang kaluluwa. Sa nakalipas na mga buwan, tinalikuran niya ang lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya at ibinigay ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa mga foundation para sa mga biktima ng karahasan. Ang mansyon na naging saksi sa kanilang pagdurusa ay ginawa niyang isang ampunan. Anong ginagawa mo rito, Aldi? Ang boses ni Sari ay mahinahon. Wala na ang talim ng galit, kundi isang malalim na pagod na humihingi ng sagot. Nandito ako para mag-apply bilang tagapangalaga ng hardin mo, Sari. Ang biro ni Aldi, bagaman ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Nalaman ko na ang mga bulaklak dito ay nangangailangan ng kalinga, gaya ng puso ko. Ang nabuo ng ilabas ni Aldi mula sa kanyang bitbit na bayong, ang isang maliit na punla ng sampagita. Dahan-dahan silang lumapit sa gilid ng hagdanan ng kubo. Sa gitna ng katahimikan, magkatulong silang humukay sa lupa gamit ang kanilang mga kamay. Ang bawat dampi ng kanilang mga daliri sa malamig na lupa ay tila isang paglilibing sa lahat ng galit at sakit. Itinalaga nila ang punla sa lupa. Ang bango ng basang lupa at ang pangako ng darating na bulaklak ay humalo sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi pera o titulo ang nagbubuklod sa kanila, kundi ang pag-aalaga sa isang buhay na nagsisimula pa lamang tumubo. Sari, tignan mo ako. Pakiusap ni Aldi habang dahan-dahang hinahaplos ang pilat sa pisngi ng asawa. Ang pilat na ito, hindi na ito marka ng sakit para sa akin. Ito ang mapa na nagdala sa akin pabalik sa iyo. Ipinapangako ko sa bawat araw na darating, gugugulin ko ang bawat hininga ko para patunayan na karapat-dapat ako sa inyo ni Angel. Tumayo si Angel at tumakbo patungo sa kanila. Niyakap ang mga binti ni Aldi. Ang tawag ng papa mula sa munting tinig ng bata ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa pagkatao ni Aldi. Napaiyak si Sari, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang dulot ng pagpapatawad.
Ang hiya na dinala ng pangalang ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pag-asa na nagmumula sa isang simpleng buhay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, lumuhod si Aldi sa harap ni Sari sa gitna ng damuhan. Walang dambuhalang katedral, walang mga hiyas, at walang mga mapagkunwaring panauhin. Tanging ang huni ng hangin at ang saksi ng kalikasan ang naroon. Sari, aking mahal, hayaan mong ligawan kita muli. Hayaan mong pakasalan kita muli. Hindi sa harap ng mundo, kundi sa harap ng ating anak at sa harap ng Diyos na nagbigay sa atin ng ikalawang pagkakataon. Will you marry me again? Sa paraang tayo lang ang nakakaalam. Ang bawat tibok ng puso ni Sari ay tila sumasabay sa himig ng kalikasan. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa anumang bituin sa langit. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang natira ay ang matamis na bunga ng paghilom. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang munting liham ang dumating sa koreo ni Lola Rosa ng gabing iyon. Isang liham na walang pangalan, ngunit may pamilyar na amoy ng insenso. Ano ang huling mensaheng ito na iniwan ng nakaraan? At ito ba ay isang babala o isang huling pagbabasbas? Ang bawat pagsikat ng araw sa Sierra Madre ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay punong-puno ng pait, ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng kapayapaan. Ang amoy ng namumukadkad na sampagita sa harap ng kanilang maliit na tahanan ay humahalo sa samyo ng bagong luto na kape. Isang simpleng kaligayahan na hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong yaman sa lungsod. Sa loob ng 6 na buwan, ang katahimikan ng bundok ang naging katuwang ni Sari at Aldi sa pagbuo muli ng kanilang mga pangarap na dati ay itinuring na basurang ibinaon sa lupa. Sa isang sulok ng beranda, nakaupo si Sari habang hawak ang isang liham na dumating mula sa Maynila. Ito ay galing sa Bureau of Corrections. Ang sulat ay maikli, ngunit ang bawat salita ay nagdadala ng huling selyo sa nakaraan. Si Doña Beatriz ay tuluyan ng nawalan ng katinoan sa loob ng kulungan. Gabi-gabi raw itong sumisigaw. Tinatawag ang mga pangalan ni Sari at Angel. Humihingi ng tawad sa mga aninong siya rin ang lumikha. Si Isabela naman ay nabaon sa napakalaking utang dahil sa mga kasong isinampalaban sa kanya. At ngayon ay namumuhay sa kahihiyan, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinaglalaban ng may kasamaan. Dahan-dahang itinupi ni Sari ang liham, walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya. Sari, handa na ang almusal. Gising na rin si Angel. Ang boses ni Aldi ay malambot habang lumalabas siya ng pinto. Bit-bit ang kanilang anak na ngayon ay masigla ng tumatawa. Tumingin si Sari sa kanyang asawa. Ang mga mata ni Aldi ay wala na ang bigat ng kasinungalingan. Aldi, may sulat mula sa Maynila tungkol sa mama mo. Tumigil si Aldi at tumitig sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang humahalik sa tuktok ng mga puno. Pinatawad ko na siya, Sari. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit niya sa bawat paggising ko sa tabi niyo. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ng tadhana. Ang sa atin ay ang mabuhay ng malaya. Ang namuonang kuhanin ni Sari ang kamay ni Aldi at idikit ito sa kanyang pisngi. Eksakto sa kinaroroonan ng kanyang pilat. Ang pilat na dati ay simbolo ng kanyang kahihiyan at sakit ay naging marka na ngayon ng kanyang katatagan. Hindi na ito kailangang itago sa ilalim ng belo. Ang pagtanggap ni Aldi sa kanyang kapintasan ang siyang naging pinakamabisang gamot na naghilom sa kanyang kaluluwa. Nakamit na natin ang lahat, Aldi. Bulong ni Sari. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Ang kanilang munting pamilya ay tumayo sa tapat ng tanawin ng kabundukan. Doon, sa gitna ng payak na pamumuhay, napatunayan nila na ang pag-ibig na totoo
ay hindi kailanman mababaon ng lupa. Maaari itong yurakan, maaari itong saktan, at maaari itong itago sa dilim. Ngunit gaya ng isang binhi, muli at muli, itong sisibol hanggang sa maabot nito ang liwanag. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple lamang. Ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga vault ng bangko o sa taas ng katayuan sa lipunan, kundi sa tibok ng pusong marunong magpatawad, marunong magsakripisyo, at higit sa lahat, marunong manatiling tapat sa gitna ng unos. Ang bawat sugat ay may layunin, at ang bawat luha ay may kapalit na ligaya. Basta't huwag kang bibitiw sa pangako ng bukas. Sa paglubog at pagsikat ng araw, ang pangalan ni Sari at Aldi ay hindi na maaalala bilang mga biktima ng isang marahas na drama, kundi bilang mga saksi sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagmula sa alab ng pagsubok. Dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay sa dilim, at dito nagsisimula ang kanilang habambuhay na liwanag.